Balik biyahe na ang Love Bus sa Cebu at Davao. Pero pang matagalan na ba itong magagamit ng mga commuter? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Nitong weekend, sinimulan ng DOTR ang launch sayaan ang Cebu at Davao. Sa Cebu, may 11 Love Buses na libre ang sakay mula Talisay City o Anjo World papuntang Cebu City at pabalik. Available ito tuwing 6 AM hanggang 9 AM at 5 PM hanggang 8 PM. Sa Davao naman, may 8 Love Buses na biyahe mula University of Mindanao Matina hanggang Mintal at vice versa. Libre rin ito sa mga oras ng rush hour. In the past, the Love Bus was only in Metro Manila. It's very important and symbolic that we are launching it in Visayas and Mindanao. Nasa 2,500 na mga pasahero at 44 operators ang makikinabang sa Cebu, habang nasa 3,300 na pasahero at 30 operators naman ang makikinabang sa Davao. Layunin ng proyekto na magbigay ng maayos, komportabling sakay at makatulong din sa pagbaba ng traffic. At ayon sa DOTR, mayroong nakalaang 125 million na budget para sa operasyon ng Love Bus sa Cebu. It's worth it. It's worth it because it's a direct benefit for the passengers. As we know, it's not an easy commute in our major cities like Cebu. Ang Love Bus, unang nagbiyahe noong 1970s. Sikat ito noon bilang unang aircon bus sa bansa. Ang kaibahan ngayon, libre na ang pamasahe. Unlike before na may bayad ng kote, ngayon the President said, we must do it free. Sa pagbabalik ng Love Bus, hindi lang ito nagdadala ng nostalgia ng 70s. Malaki rin itong tulong para makabawa sa pang-araw-araw na gastusin. Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang pagbabalik ng Love Bus kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Malamang hindi mo inabot yung original, ano? Pero itatanong ko sa iyo, Ivan, ano ba ang kasaysayan nitong Love Bus? Paano ba ito nagsimula noon at bakit Love Bus ang tawag? Pops G, nagsimula itong Love Bus noong 1970s. No? Ito talaga yung kauna-unahang aircon bus dito sa Pilipinas. Basa nga doon sa mga nakausap nating medyo naabutan. Itong mga bus na to. May mga edad na. No? May mga iba't ibang klaseng bus to. No? Pops G, merong double-decker na pwedeng sakyan. Yung iba nga daw, dediretso na doon sa taas para lang maganda yung view. Maganda ang sightseeing doon. Tama ka dyan, Pops J. And siyempre, napaka-iconic kasi nung color blue. Okay. Na yan, no? Napaka-iconic. Pero yung... Ito, kung titingnan ko yung bagong Love Bus, nandun pa rin yung artwork, ano? Ayan, yung Love Bus sa likod. Bakit nga ba tinawag na Love Bus yan, Ivan? Pops J, yan, hindi masyado clear kung bakit siya tinawag na Love Bus, no? Medyo hindi siya definite, pero ang habol ngayon is, ang purpose kasi talaga ngayon ng mga bus na ito is to matulungan yung transportation sector natin, no? Lalo na yung mga medyo traffic na lugar. Kasi pag iniisip nila, no, pag mas maraming available na public transportation, mas pipiliin ito ng mga tao at malilesen yung mga gumagamit ng mga sariling sasakyan. So, mababawasan yung traffic. Ayan, dyan sa video mo, may access pa ang mga PWD. Ayan, no? Mahalaga yan, di ba? Yung feature na yan. Pero magkano ba ang pamasahe sa Davao at Cebu? Ang sinasabi mo, initially, libre muna. Tama ka dyan, Pops. Sabi ni Sec Vince, di ba? Sabi ni Sec Vince Dizon, no? May time, may oras siya, parang 6 AM to 9 AM during rush hour, no? Peak hours. Pero magkano kung magbabayad ka? Kung magbabayad ka, Pops, yung isang ruta from Cebu, no, nasa 30 pesos one way. Okay. Kung balikan, 60 pesos. So kung araw-araw yun, malaki talaga yung magagastos and malaki din yung masisave ng mga pasahero kung matatsyempohan na lang yung ganitong peak hours, no, yung mga oras na ito na makakalibre sila. So yun yung medyo okay yun, Pops J. And yun nga, no, medyo makakaluwag yung mga pasahero na imbis na pampamasahe, pwede pang iilaan sa iba yung budget na may mga window na libre itong Love Bus, no? Ipinaliwanag ni Sec Vince, saan ba niya kukunin yung pondo para mapunuan itong mga free hours na hindi ka na magbabayad? At pwede bang libre na lamang buong taon, no? Actually, Pops, sa ngayon per year, no, merong 125 billion na budget. Itong sa Cebu pa lang yun, Pops J, no? So, 125 million yung budget dito sa Cebu, no? And yung usually kasi, Pops J, itong mga peak hours na to, talagang ito yung dumog talaga ng tao, no? So talagang mas maraming masisave. And in terms naman dun sa
pag-iikot, no, Pops J, medyo iilan pa lang naman kasi itong mga love bus na to. No, na Saang mga ruta sa Davao at Cebu, Ivan, pwedeng makasakay dito sa love bus? Pops J, itong sa Cebu, galing Talisay City, Talisay City, Anjo World, okay. papunta yan dun sa Cebu City, no, sa Misa City Center. Sa sentro. Yun, Pops J. Yung sa Davao naman, galing siyang University of Mindanao, Matina, no, hanggang sa Matina Town Square. hanggang sa Mintal, Pops J. Okay. So vice versa. So yun lang yung currently na merong Yun muna yung ruta ngayon. At madadagdagan pa yan. Yan ang in the aabangan coming natin ngayon, Pops J. Days or months. Tama ka dyan, Pops J. Yun yung aabangan natin ngayon kung madadagdagan pa to. Currently kasi, Pops J, nasa 30 or 11 yung range ng mga love buses na umiikot ngayon. Pops J. Ivan, paano naman ang Metro Manila kung saan nakulang ang public transportation? Pwede bang pakinabangan yung love bus na yan dito na bumiyahe? Pops J, sa ngayon may mga umiikot na love bus dito sa may Makati, no? Pero very limited lang itong mga bus, itong mga love Saan yan buses sa na ito. Makati? Medyo- Ayala? Ayala Banda, Pops J, no? Medyo limited lang talaga currently. I've last na chinek natin, parang tatatlo pa lang yung umiikot na love bus na ito sa Makati. So, let's see kung madadagdagan pa yan. Antayin natin yung updates ng DOTR kung madadagdagan pa ba yan yung tatlong yan or mas magkakaroon pa ng additional na ruta itong mga to, Pops J. Okay, maraming salamat. Mobile Journal Ivan Tarinque.